Okay, it's me again. Ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor na gunsmith din naman. Yung bago pa sa aking YouTube channel na hinahanap ako sa Pilipinas para maipagawa. Hindi po ninyo makukuha ang serbisyo ko sa Pilipinas dahil ako ay 20 years na nagtatrabaho dito sa Kuwait sa Mayadin Shooting Range bilang isang firearms instructor, gunsmith at ngayon ay consultant na. Kaya ako po ay wala sa Pilipinas at wala rin po kayong mabibili sa akin. Okay, bago ako bumati sa inyo at magpasalamat ay gusto ko lang munang basahin ang katanungan ni user. Ang sabi niya, nagpakilala lang sa bilang sa pangalang user. As lang po Lods, sa pagiging machine shop o gunsmith, ano po ba ang measuring tool na gagamitin? Okay, hindi ka nga naman makakapagawa kung wala kang mga measuring tools. Okay, bago po natin yung sagutin, ay gusto ko lang munang batiin ang lahat, lalo tigit ang mga OFW sa mga panig kayo ng mundo. Isang mapagpalang araw sa inyo lahat, ano man ang oras dyan. Mag-ingat po tayo, iwasan natin ang ating ang aksidente at ang ating kalusugan ay panatilihin nating maayos. Okay, at gusto ko lang pasalamatan ang 34,300 mahigit na mga subscribers natin. At ako'y nagpapasalamat, patuloy tayong dumadami. At bagaman medyo mabagal na konti pero dire-diretso naman. Pakishare lang po ng ating mga videos at maraming salamat po sa mga nanonood na hindi nag-skip ng ads sapagkat tayo po ay isang charity vlogger. May 6 na estudyante na tinutulungan. Ang kinikita po natin ay dito sa YouTube ay tinutulong natin dahil ayos naman nakita ko dito sa aming kumpanya at wala naman tayong pinapag-aral na kaya naisipan ko na yung mga single parent na nahirapan magparal ng anak ay tinutulungan natin sa pamamagitan nating YouTube channel. Ayan, at pasasalamatan ko lang. Shout out sa mga nagpadala at tumulong sa ating mga estudyante. Okay, ito po yung ating GCash number. Nagpadala dyan si Alfredo Isidro Ordo Sipay ng Las Piñas. Shout out sa iyo at thank you very much. Ganon din sa aking kaibigan na architect Arnel Salvador, kaibigan ko dito sa Kuwait. At gayon din kay Boy Umay. Thank you at pwede na uli natin padala niyang ating GCash number dahil nung nakaraang buwan ay medyo nag-overload. Napalaki yung padala ko ay na ganun pala yun, nabablock. So ngayong July, pwede na uli natin padala niyan. Maraming salamat sa iyo. Jubel Platoon. Okay? At yung nagtanong ng ating GCash number, si JC Antonio Official, yan. Nag-subscribe na rin ako sa iyo. At please, tulungan natin ang ating mga kaibigan na subscribers. Okay, yan at puntahan na natin yung katanungan ni user. Ano ba yung mga importanteng mga kinakailangan na gamit ng machine shop at ng pagiging gunsmith? Okay, bilang ako ay isang graduate naman ng PIATI, graduate ng machine shop technician. Okay, ito ay hindi ko nakakalimutan siyempre at ito naman ang aking trabaho ngayon. Mag-umpisa tayo dito sa steel rule. Mura lang ito. Yung kabila nito ay millimeter at yung kabila nito ay English. Okay? Inches. So ito ay ginagamit sa mga pagsusukat ng mga haba. Ganyan, no? Kung gusto natin ay inches, gusto natin ay millimeter. O mababasa natin yan dyan. At ito din ay ginagamit sa pagsukat sa mga butas. Ayan, no? Mga butas, yung mga lalim. Okay. Pero ito ang pinaka-paborito kong tool sa lahat dahil madaling gamitin. Ito yung tinatawag na vernier caliper. Okay, ito ay makikita niyo ang sukat. Hindi ko na sasabihin kung paano pagbasa nito. May video na tayo kasi maghahaba tayo. Yung baba nito ay dito mababasa natin ang millimeter at dito naman sa taas mababasa natin ang inches. Okay, ito lahat dala na nito. Ito, pansukat ito ng outside diameter. Ito, pag ganyan, outside diameter yan. Mababasa natin yan kung ilang millimeter at kung ilang inches. Ayan, no. Ito ay 3.5 cm. Okay. 35 millimeter.
Okay, at pag ito ay sinukatan mo, ang ibig sabihin nito, sukat nito ay nakuha mo yung sukat ng outside, nakuha mo rin yung sukat ng inside, ito yung sa inside. Kung ano ang sukat nito, yun din ang sukat nito, at makukuha mo rin yung depth, yung lalim. Okay? So, ayan, makukuha mo. Isa lang yan, kamukha nito. Pag sinukat mo ito, ayan, pag sinukat mo yan, ay, ibig sabihin yan, yung papasukan yan, ito yung papasukan niya. Okay? Kaya yan, ay kasya yan dito. Magkakasya yan dito. Yan. Okay? Nakuha ninyo? Inside, outside, inside. Okay, at ito naman yung lalim niya. Okay, pero kung gusto naman ninyo ng mga precise na sukat, pati alikabok o buhok ay masusukat ninyo, ito yung tinatawag na micrometer. Hindi ko na rin tuturo ang pagbasa nito. Dahil maghaba tayo, may ano na, kamukha nito, 6 mm. Ayan o. 6 mm yan. Kaya makikita natin dito yung 5. Yung 5 plus 1 na guhit, yan ay 6 mm. Ayan o. 5 yun, plus 1 na guhit, 6 mm yan. So, ito ay may adjustan ito. Mapapalaki ninyo. Ang sukat nito ay, makikita ninyo sukat nito dito. Ito ay mula sa 0 to 20 millimeter o 2 centimeter. Okay, ang pinakamaliit nito ay 0. At may mga sizes ito. Mayroong mga malalaki nito nakalagay doon, at meron din itong may mga yung talagang malalaki na may mga extension. Ito yung tawag dito ay micrometer. Ito yung mga pang-precise na sukat. Okay? So, ito naman yung mga ginagamit ng mga ng mga walang tools. Ito ay pang-inside, pang-inside ito, at ito ay pang-outside. Kamukha nito. Bibigyan ko kayo ng sample ha. Halimbawa, itong bearing na ito ay ipapasok ninyo o tuturnuhin ninyo. Dali. Okay. Kamukha nitong ito. Ito ay may adjustan ito, palit at palaki ito, inikot ito. Meron yung mga tornero namin noon, ginagamit yung tinutok-tok lang nila na ganun. So ito, kukunin ang inside diameter. Ayan, kukunin ang inside diameter. Pagkatapos ito ay ililipat sa malaking ganito para makuha yung outside diameter at para maturno nila yung pagsusuotan, yung pagpapasukan. Kamukha nito. Kung walang micrometer, ito naman yung outside caliper. Pag nakuha na yung inside na sukat nito, kukunin niya yan dyan. Ayan o, kukunin niya yan dyan. I-adjust yan dyan. Ayan o, pag nakuha na yan, kaganyan-ganyan yan. Yan. Ang gumagamit nito yung mga magagaling magagaling ang pakiramdam. Yung feeling lang alam na. Pagkatapos yan, ililipat yan dito. Ayan o, ililipat dito yan. Gaganyanin nila yan. Ayan. Sa pakiramdam lang nila yan, alam na nila. Ayan o. Pakiramdam lang yan. Ito ay medyo yung magagaling nang gumagawa nito. Pagkatapos ay tuturnuhin to. Alimbawa, tuturnuhin ito, palilitin itong bagay na ito. Ito ang pansukat. Ayan o. Ito ang pansukat na ganyan. Gaganyanin yan. So ito ang mga basic na mga ginagamit na tools sa machine shop at gayon din sa gunsmith. Pero ang pinaka-importante na ginagamit ng gunsmith ay ito. Bira ang gumagamit ng micrometer. Ang micrometer yung mga pagpipiting na mga masisilan, pero kalimitan lang ito. Okay, so ito ay micrometer, Vernier caliper, steel rule. Ayan. Meron tayong outside ito naman mga caliper. Outside caliper, inside caliper, outside caliper. Ayan, at yun namang
Gumagamit din nun yung ito naman ay patilos lang, yung pan-divide, tawag dito. Kumpas. Oh, yung patilos lang ito. Yung i-divide yung mga guhit. Kumpas ginagamit. So ayan. At mag-practice lang kayo na mag-practice. Hindi kahit kung hindi ninyo yan papraktisin ay wala din. O di rin kayo magano. Kahit ako nung una, halimbawa nagpa-practice ako magbasa nito, kukuha ko na isang susukatin ko tapos babasahin ko. Yan pinapractice ko. Makikita rin ninyo may mga decimal point din yan dyan. So may videos naman tayo niyan, panoorin na lamang ninyo. Masyadong haba yung videos natin. Hanggang 10 minutes lang tayo. Okay, 11 minutes na. Sana may natutunan kayo kahit kaunti. Binigyan ko lang ng pansin ang mga katanungan ninyo. Lahat naman ng tanong ninyo pinaano ko, kahit yung ibang paulit-ulit na ay binibigyan ko pa rin ng Ang advice ko lang sa inyo, panoorin ninyo yung mga videos lahat at yung mga katanungan ninyo nandun na. Kung meron kayong nabasa na medyo hindi malinaw sa inyo, i-comment ninyo. Sir, hindi ko masyadong naunawaan yung parte na yun dun sa pinanood kong videos na ganun. Hindi ko masyadong naunawaan. Pwede bang paki-elaborate? Yung ganun, mas maganda yung ganun. Para naunawaan lahat. Hindi yung pinanood lang ninyo, hindi naman ninyo naunawaan. At ang higit sa lahat, huwag kayo mag-skip ng ads sapagkat nakakatulong kayo sa ating mga beneficiaries. Okay, maraming salamat sa inyo. Hanggang sa muli natin. Araw-araw tayo pinipilit nating mag-upload ng mga videos. Bagaman tayo ay sobrang busy talaga, ang dami natin trabaho. Nagtatrabaho ako dito minsan ay 12 hours a day dahil sa dami ng mga kompromiso at mga personal na mga baril na pinagagawa. Okay, ganyan talagang buhay. Ingat lang tayo at hanggang sa muli natin videos. Okay, shout out kay ROC, Renegade Offering Channel, Hansel Evangelista, ang OGP, One Gun Pilipinas, Bulacan Chapter. Ayan. At kay Jun Sahibert, ang aking mentor sa pag-YouTube. Pakisubscribe naman yung YouTube channel niya, Jun Sahibert. At si ROC, Renegade Offering Channel, ROC Out of the Box. Okay, ito ang inyong piniparamsin Tractor. Hanggang sa muli. God bless us all. Thank you very much.